Sir James, kamusta ba ang paganda ng mga eskwelahan, lalong-lalo na dyan po sa inyo pong nasasakupan kapag sumasapit po ang Brigada Eskwela, sir? Well, ito naman po ay hindi na bago dahil ang ating Brigada Eskwela, yung tinatawag nating bayanihan para sa matatag na paaralan, ay taon-taon na po natin itong ginagawa. So, nakahanda ang mga guro, ang pamunuan ng bawat paaralan, na kapag dumarating yung ganitong panahon, ay naglalaan na po kami ng aming panahon, ng aming oras, ng aming lakas, at nag-encourage ng mga magulang o sino pang pwedeng mag-volunteer para maisagawa itong Brigada Eskwela. Bilang paghahanda sa papasok na o padating na pasukan natin. Alam mo itong mga hamon na to, masasabi natin mga perennial problems na eh. Para bang tuwing darating yung pasukan ay kinakaharap natin yung mga ganitong hamon. Kasama dito yung kakulangan pa rin sa ating mga classroom. Dahil alam naman natin yan na hindi naabot malayong malayo sa tinarget noong dating pamunuan ng DepEd na makapagtayo ng mga classroom, pero napakaliit na porsyento lamang ang naisagawa. So nariyan pa rin po yung kakulangan sa mga upuan, sa mga learning materials, at lalo na po ngayon, hindi natin malaman tuloy kung ano na bang curriculum ang ipapatupad. Kasi nagpapaseminar pa rin po ang DepEd ng matatag curriculum, pero nagkakaroon na rin tayo ng orientation para doon sa ating tinatawag na 3-term curriculum. So kasama po yan. Of course, yung overloaded pa rin ang mga teachers bukod doon sa subjects na kanilang hawak para ituro, ay marami pa rin yung mga non-classroom o walang kinalaman sa pagtuturo na mga paghahanda ginagawa ng mga teachers. Sa panig naman namin mga guro, kami ang laging kumbaga pambale, kami yung laging nakaharap. Hindi naman ang DepEd ang nangihingi, ang mga hindi naman ang pamunuan, ang mga teachers ang nangihingi. At madalas sa pagbibintangan pa yung mga guro natin na parang ginagamit sa personal na bagay. Pero sa totoo lang, marami po sa ating mga guro ang gumagamit pa ng sarili nilang pera para mapaganda yung kanilang mga classroom. Alam mo, di ba matagal nang gustong gawin talagang ang opening ng klase ay gawing August or September, katulad sa ibang bansa, dahil nga tuwing July, August ay marami ang suspension ng klase. Pero natuloy din sa wakas nung panahon ng pandemic. Pero nakita natin na mas malala pala ang sitwasyon kung ang mga bata ay pumapasok sa panahon ng summer. Lalong matindi ang struggle, lalong matindi yung mga challenges na kakaharapin. Kung mapapansin po ninyo, noong mga panahon na nagkaklase ng mga panahon ng Abril, Mayo, ay mas marami po ang suspension ng klase dahil sa sobrang init. Kasi parang automatic na merong certain degree, yung tinatawag nating heat index, na pagka umabot doon ay automatic na suspended ang face-to-face classes. Ngayon ay siguradong pagpasok, kung hindi man nag-uulan, ay talagang mararanasan ang init pa rin ng panahon. Kaya iyan ay isa sa mga challenges na ating pong kakaharapin. Lagi po tayong nananawagan, of course. Hindi naman po air-condition ang mga classroom sa public schools. Kung inaalala po natin yung kalagayan ng ating mga mag-aaral, dapat po mas alalahanin natin ang kalagayan ng ating mga guro. Dahil ito na po yung mga may edad, marami po sa ating mga guro ang may high blood pressure, at pagka na-encounter po nila yung sobrang init ng panahon, ay talaga namang maraming mga guro natin ang hindi po nakakayanan ito. Sir Eileen, yes po. Medyo may iba naman po tayo ng konti dahil recently nagkaroon po ng change ng chairmanship na sa Senado sa sa Education Committee. Meron po ba kayong mga nakikita na maaring mabago pa or
lalong-lalo na doon po sa mga nauna na po na linya ng mga programa po ng nakalipas po na humahawak po ng naturang committee, sir. Napakahalaga ng chair ng Basic Education Committee, lalong-lalo na kung ang hahawak nito ay nauunawaan talaga ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa. Hanggat maaari ay educator o kaya naman ang kanyang puso ay nasa edukasyon. Nanghihinayang tayo dahil nawala ito sa ang chairmanship kay Senator Bam Aquino, na nakita naman po natin yung kanyang mga plano. Napakaganda, hindi lamang po para sa mga mag-aaral, hindi lamang po para sa mga guro, kundi sa kabuuan ng ating sistema ng edukasyon.